Gusto ng mabilis na investigasyon ng mga kaanak ni Helena Marcelo, isa sa mga estudyante ng Bulacan State University na namatay sa field trip. Makikipag-usap din sila sa mga magulang ng iba pang biktima para sa susunod na hakbang. May ulat on the spot si Rida Reyes. Rida? Yes, Maris, ilang mga kaanak at malalapit na kaibigan nga nitong si Helena Marcelo ang nagsama-sama para ihatid siya sa kanyang huling hantungan. Itong si Helena Marcelo Maris ay isa sa 7 mag-aaral ng Bulacan State University na nasawi habang nag-field trip nitong Martes. Sa St. Peter's Funeral Homes pa lang kung saan isang misa-musa muna ang ginawa, bumuhos na agad ang mga nagmamahal kay Helena o gang-gang kung tawagin ng kanyang mga kaanak. Nakasuot ng kulay pink ang karamihan sa mga kaanak ni Helena, simbolo raw ng naging makulay na buhay nito sa edad na sweet 16. Bago tuluyang inilibing si Helena, nagbigay muna ng maikling mensahe ng pasasalamat ang ama ni Helena sa lahat ng mga taong nagmamahal sa kanyang anak. Kasama rin dumalo rito kanina ang ilang opisyal ng BSU. Nagpaunlak naman ng panayam ang ama ni Helena na si Harold at sinabi nitong hindi naman ito galit sa BSU dahil sa nangyari, pero ang pakiusap lang daw niya ay sana ay mapadali ang investigasyon para malaman kung ano nga ba talaga ang tunay ng nangyari. Mas pinili rin ng pamilya ni Helena na tanggihan ang alok na financial support ng BSU dahil kailanman daw ay di matutumbasan ng anumang salapi ang buhay ng anak niyang inalagaan at minahal niya. Pwede mo ba bago tayo mamahalam eh? Kahit palakpakan na lang natin yung 16 na buhay niyo. Maris, ikinwento rin sa atin itong ama ni Helena na pagkatapos itong libing ay magpapahinga daw muna sila at pagkatapos niyan ay magsisimula na siyang pulungin ang mga magulang ng 6 pang ibang namatay na estudyante dahil nga sa pangyayaring ito para malaman ang kanilang susunod na mga hakbang. At yan muna ang pinaka-latest mula rito sa Malolos, Bulacan. Maris? Rida, bagamat sinabi mo na pagkatapos pa lamang nitong libing at saka sila mag-uusap-usap yung mga magulang kung ano magiging susunod din ng hakbang, posible ba na class suit na lang yung kanilang isasampang kaso at hindi na paisa-isa pa? Maris, aminado yung ama ni Helena na hanggang ngayon ay hindi pa niya nami-meet isa-isa yung mga magulang ng iba pang mga estudyanteng namatay. At kanina tinanong ko rin sa kanya, kayo po ba ay may balak na i-push pa yung pagsasampa ng kaso laban sa BSU? Ang sabi niya, hindi raw niya masagot ngayon, Maris, dahil gusto raw niyang igalang muna yung isinasagawang investigasyon ng BSU tungkol sa nangyari. Pero gusto rin daw niyang malaman, magpunta dun mismo sa lugar kung saan nangyari yung insidente, malaman kung ano ba yung mga kakulangan, pati nung tour agency na nag-facilitate nitong lakad na ito. At pagkatapos niyan, kapag nga nalaman niya na merong pagkukulang sa part ng mga authorities, ay tsaka raw siya magsasampa ng kaso, Maris. At Rida, kahapon kasi doon sa sinasabing resulta ng paunang investigasyon ng Bulacan State University, lumalabas na mukhang doon sa mga tour agency at o yung travel agency yung talagang bunton ng sisi at hindi sa mismong eskwelahan. Ito ba ay pinaniniwalaan at tinatanggap ng mga magulang na nakausap mo ngayon? Ayaw muna nila magsalita, Marisa, no? Pero ang malinaw sa impormasyong nakuha raw nila, ang pagkakaalam daw nila, meron naman daw isang teacher ng galing sa BSU na kasama mismo doon sa field trip. Yun nga lang, kasi 4 na sections, Maris, yung nagsama-sama doon sa lakad na yun, nakasama ata yung teacher doon sa first batch. So itong huling batch na kinabilangan ng mga estudyante na namatay nga doon sa ilog mismo, ay hindi na nakasama yung teacher dyan. Then again, ayaw nila nga magbigay muna at magbato muna ng sisi kahit doon sa Adventures o kahit sa BSU hanggat hindi pa rin natatapos yung investigasyon, Maris. Maraming salamat, Rida Reyes.